itong Honda Accord 2008. Pero kahit ano pong sasakyan na meron kayo, kapag binabasa po yung loob, yung mating ng sasakyan, is meaning baka may leak yung mga rubber ng pintuan or sa mga gilid na ng mga rubber, sa ventilator. Tulad po nito, ang kanyang problem po ay barado po yung drainage sa ventilator niya. Which is, kaya doon pumapasok yung during time na umulan, sunod-sunod po yung ulan, doon po pumasok yung tubig sa may ventilator niya. Kaya kung papansinin niyo po, is nakabukas ito. Yan, nakabukas po yan. So, pakita ko sa inyo kung saan yung ventilator niya is para makikita nyo. So, ang nangyari ngayon, nagtanggal po tayo ng mga interior niya sa loob. Ipapakita ko po sa inyo. So, ilapit po natin. Ayan. Kung nandito, pansin nyo po, is tinanggal ko na po yung dito niya sa may cover niya. Nandiyan po, nakatanggal po yan. O, halos natanggal na pa rin po yung mga upuan niya. Kung titingnan nyo, yan. Tanggal na o. Kasi yung interior niya. So, kung titingnan nyo, ito po yung ventilator niya papunta sa aircon. Which is, ayan, makita nyo, dyan is puno po siya ng dumi. So, kung titingnan po natin, ayan, kuha po tayo ng tubig ngayon. Ayan. Parang galito po ang nangyari sa kanya. So, bubuhos lang po natin dito. Ayan. Ayan, buhos. Kung titingnan nyo, may takip po yung na ganyan yan. Pitigil mo na. Stop na. So, kung titingnan nyo, is ang tagal po ng baba ng tubig. So, ang kailangan po natin dito, kung titingnan po natin yan, Ayan. Matagal po yung baba ng tubig. Ayan. So, ang kailangan po natin is kuha po tayo ng alambre. Ayan. Tusukin po natin dito. Kasi puno po ng dumi yan. Kung titingnan nyo. Yan. Ayan. Puno po ng dumi yan. Ayan. Bumilis na. Puno po ng dumi yan. Baba muna natin alambre. Dukutin po na natin. Ayan. Kita nyo. Ayan. Okay, tingnan nyo, nandito po yung butas banda. Yung doon niya, sa side niya. Ayan. Ayan, kita po yung butas doon, no? Ayun. Sige, buhusan mo ulit ng tubig para makita po natin. Ayan, ito pa yung mga dumi niya. Sige. Ayan. Ayun, kung tinitin yung drainage niya, doon banda. Ayan. Titingnan nyo po yung drainage niya. Tuloy-tuloy na yung agos niya. Ayan. Ayan. Kita nyo? Tuloy-tuloy na po. Sige lang, buhos. Yun po, makita nyo, may butas po dyan. Ayan. Matitingnan natin kung saan siya nahulog is dito sa side. Yung loob niya. Nangyari. Ayan. So ito, tinanggal ko na po to. Ayan, tinanggal ko na yung mating niya. Puno-puno po ng tubig to. So kung titingnan natin, nagkaroon pa ng corrosion sa konti. Buti naagapan, pero lilihain po natin to. Tatanggalin natin. Lilihain. Lahat po ng ground dito. Linisan po natin yan. So ngayon. So dyan po pumapasok yun dito sa ilalim, sa may aircon niya. Ayan. Dito po yan. Yan. Kung papansinin nyo, yun, may tumutulo. Ayan. Tumutulo po yan. Diyan po papasok yung tubig. Hanggang sa maipon na maipon, papasok po siya dito. Hanggang sa mapupuno po ng tubig dito yan. Ayan.
Kung titingnan nyo, yan siya ulit, pakita ko. So kailangan dilinisan po natin yan. Yan po, tinanggal na po natin yung mga upuan. Then, yung matting is nandito. Yan po yung matting. So, ang gagawin po natin is, lilinisan po natin yan. So, pakita po natin. So, tandaan niyo po, kailangan para hindi po mapasukan ng tubig yung loob ng sasakyan ninyo, make sure yung mga pinaparkingan po natin, yung mga pinaparkingan nyo po dyan, is yung mga maliliit na dahon, yan po yung pumapasok doon sa gilid dito, sa rack. So may drainage po yan, kabilaan, lahat po ng sasakyan, meron po yan. Doon sa right portion and then left portion, tingnan nyo po kung pwede yung buhusan ng tubig dito sa side niya, tagiliran. Then kung may dumadaloy pa na tubig na maayos doon sa baba, sa drainage niya, meaning maayos pa po yun. Pero make sure, para ma-prevent po yun, maiwasan natin, kailangan po natin na kailangan lang yung maliliit na dahon, nililinisan po natin yon. Or may compressor po yung panghangin, pero hindi nyo siyang hanginan po yung mga gilid para maiwasan po yung pagbara sa drainage dito sa may firewall niya banda. So tandaan niyo po, marami po ang causes ng pagkwansa ng tubig sa loob ng sasakyan natin. Ito nga, una, pwedeng dito dahil nagkaroon ng drainage, clogging, nagkaroon ng barado sa firewall niya, doon papasok sa may ventilation banda niya. Or sa mga windshield ninyo, kung bagong sasakyan, mostly sa bagong sasakyan, ganito po nangyayari. Nagkakaroon po ng bara sa may firewall niya banda sa may drainage. So pumapasok doon sa ventilation niya. At pwede maapektuhan din yung depende yung position ng motor po ninyo ng blower. Yung blower po, minsan nababasa po yun dito, nabasa po yung blower niya. So nilinisan din po natin. Tandaan po ninyo, is lagi yung pong i-check po yun dito sa may firewall banda niya, yung maliliit po na dahon-dahon, kasi yung pong pumapasok doon sa loob para maiwasan po natin yung pagkaroon ng clogging. So ito po ang GDY Precision. Maraming salamat sa inyong panonood.